Babala sa mga uuwi sa Pilipinas, lalo na sa mga overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa bahay. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa mga kapwa nating Pilipino na nakikita nyo sa loob ng airport kung hindi nyo alam kung saan ang boarding gate ninyo, para sa ganun ay maituro sa inyo ang tamang direksyon para di kayo maiwan ng eroplano. Tulad nitong nangyari sa ilang... Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga kapwa kong OFW. This is OFW Pinoy TV Reaction. So meron tayong gagawa ng reaction video na naman, ay nagbibigay din ako ng opinion kasi meron na akong naalala, no, mga marites, tatlo po silang mga babae, muntik nang naiwan, butit nakita ko. So bago po ang lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, OFW Pinoy TV, pa-subscribe and click the bell button below para lagi po kayong updated sa aking upload. And of course, don't forget to i-subscribe nyo rin si Bisan Yuno Vlog. Yan, isa po nating suki na ginagawan po natin ng reaction. Huwag nyo rin po siyang kalimutan i-subscribe. Okay, napakaganda po yung kanilang mga content. So bakit ko ginawan to ng content? Naalala ko lang, okay? Naalala ko lang last 2020, ako ay nag-exit na dito sa aking amo. By the way, isang amo pa rin naman, no? Bumalik na ako, so mahabang istorya. So nag-exit na ako, gusto ko magtayo ng business, in short. So nung nasa Jeddah, by the way, nasa Jeddah ako, no? Nung nasa Jeddah airport na ako, nakapag-check-in na ako, maghihintay na lang ako sa aking boarding, sa aking flight, no? Pumunta na ako sa aking boarding gate, okay? So, while ako ipapunta na doon, may mga tatlong babae, ako naman, napaupo ako sa tabi. So, chika-chika sila, kwentuhan sila ng kwentuhan, okay? Tapos, sige, tuloy lang muna natin itong video. Mamaya ako ipagpatuloy. Nakakatuwa, excited. Nating mga kababayan OFWs ang naiwan ng eroplano. Dahil sa iba umano ang itinuro sa kanila ng ibang lahi ng airport staff nang sila'y magtanong. Kwento ni kabayan, maaga umano silang dumating sa airport. Pero nagkamali umano. Yan din po yung sinabi sa akin ng tatlo. Yan, mamaya, tuloy natin. Sila ng lugar ng pinag-antayan para sa kanilang boarding gate. Dahil sa mali pala ang instruction na itinuro sa kanila ng umano'y staff. Yan, yun yung mga excited na uwi sa Pinas. First time kasi nila umuwi. Yung dalawa, magkakasama sila sa isang bahay. Yung isa, kamag-anak nung yung amo nung dalawa. Kaya matagal na sila magkakakilala kasi magpinsan magkapatid yung mga amo nila. Kaya sabay din sila magbakasyon. Siyempre excited, hindi na alam ang ginagawa, di ba? Ng airport na ibang lahi. Ayon dito sa ating mga kababayan, huli na umano nilang malaman na mali ang kanilang pinag-antayan nang makaalis na umano ang eroplano na dapat nilang sakyan pa uwi sa Pilipinas. Kaya muling nagpaalala ngayon si Kaagapay Kabong. Actually, muntik na yung tatlo. Kasi ang flight ko, guys, 2 a.m. Sa kanila ang flight is 1 a.m. Ngayon, nasa pwesto ko sila, okay, nandun sila sa boarding gate ko, doon sa gate namin, doon sila nakaupo. Ako doon sa kabila. Buti na lang nagtanong saan daw ako sa Pilipinas. Ngayon, nag-anuhan kami ng boarding pass, nakita ko, mali yung gate na pinuntahan nila, which is yung akin. Kasi daw, ang tinuro sa kanila, nakaganto, sa kamay. May nagturo ng ganun. Ang boarding gate, halos magkakatabi-tabi naman hindi na naman sila nagtanong, basta na lang doon nakaupo. Sabi ko nga, siguro, excited. Sige, tuloy lang po muna natin. Kung kontra, sa lahat ng OFWs na pauwi sa Pilipinas, kung hindi umano ninyo alam kung paano hanapin ang inyong boarding gate na nakasaad sa inyong boarding pass, huwag po kayong mahiyang magtanong sa mga kapwa nating Pilipino na nakikita nyo sa loob ng airport. O di kaya ay magtanong pa kayo ulit. Kahit 3 beses. Yan yung pinaka-the best. Okay? Kung baguhan kayo, kung nag-iisa pa lang kayo, pag umuwi kayo guys, binaba kayo ng amo nyo nag-iisa, maghanap kayo ng 2 o hanggang isang kaibigan din. Kung babae ka, maghanap ka ng pauwi din na nag-iisa din. Okay? Sabay din kayo sa boarding gate, makipag-usap kayo ng kapwa Pilipino. Okay? Kasi siya ganun din yon. So para pag nagtanong kayo sa ibang tao, hindi na kayo mahiya kasi 2 kayo o 3 kayo. Excited po yun. Huwag niyo po suluhin. Baka mamaya mali po yung pinupuntahan nyo. Ganun po talaga pag first time. So marami po tayong mga kapwa OFW na sanay na nakipag-balikan sa uwi. No? Sanay na umuwi. Kaya alam na nila yung ginagawa. Kaya magtanong po kayo dun sa may alam. Okay? Sabi nga, 2 o 3 beses kayo magtanong kung pwede. Tama ba yung gate na pinag-antayan nyo para sa inyong eroplano na sasakyan pa uwi sa Pilipinas? Dahil malaki po pala ang problema na maidulot nito kung hindi kayo makasakay sa eroplano. Bukod daw kasi sa mahal ang ticket, kailangan nyo pang makiusap sa inyong mga amo o agency na bilhan kayo ng panibagong ticket. At kung hindi kayo mabibigyan ng ticket, kailangan nyo pang mag-antay ng tulong mula sa gobyerno.
gobyerno para magbigyan kayo ng pamasahe pa uwi sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ng kampana for more upcoming videos. Salamat! Ate, bakit hindi niyo tiningnan yung boarding pass ninyo? Sinilip namin niya, tapos nagtanong agad kami dito sa mga staff niya, tapos sinabi niya, dito lahat pa-flight ng Playnas. Kasi lahat yan, pa-flight ng Playnas, dito na kayo upo. Tapos sinawag na yung pinuntahan namin. Ayun na, na-delay lang kami ng minutes. Nakano na yung aeroplano, nakalipad na. Malaking bayarin sa aeroplano po yung babayaran ninyo. Nako, napakamahal po yan. Butit nandyan si Boss Kabong, no? Isa sa mga tumutulong sa mga kapwa nating OFW. So, yun nga, magiging moral lesson na po dun sa mga gustong umuwi sa Pilipinas or magbakasyon na hindi lahat ng amo, okay, hindi lahat ng amo na babayaran po yung ticket nyo kasi napakamahal din po yun. Kaya paalala mga kababayan, magtanong kayo sa mismong airline staff ng eroplano na sasakyan ninyo kung saan nakabase ang inyong ticket. At doon kayo mismo magtanong, huwag sa kahit kaninong staff sa airport. At kung halimbawa naghihintay kayo sa boarding gate, i-double check ninyo mismo sa boarding gate personnel kung tama ba yung pinag-aantayan ninyo. Huwag po kayong Actually, marami kayo pagtatanungan. Katulad yan, na boarding gate personnel, mga babae karamihan dyan. So, pwede po kayo magtanong. Tapos, pag tinuro na po kayo sa personnel, di ba, may mga katabi kayong mga Pilipino dyan eh. Magtanong ulit kayo sa katabi mo kung parehas-parehas po yung boarding gate nyo. Di ba? Yun yung 100% sigurado kayo. mahiyang magtanong. Maging sigurista po tayo para di po tayo maaberya sa ating pag-uwi sa Pilipinas. Dahil di po biro ang maiwan ng eroplano, lalo na't mahal ang ticket at kailangan nyo na naman makiusap sa inyong mga amo at agency. Huwag ka nang iiyak ate. Ano ba mangyayari sa inyo? Naiwan na kayo ng eroplano. Kahapon pa kayo hindi kumakain? Kahapon pa kayo hindi kumakain diyan sa airport? Kahapon pa po. Wala ka bang ticket pamasahe pa uwi ng Pilipinas? Wala po. O mamaya kakausapin ko ang labor. Diyos ko naman ate, anong ginawa ninyo? Kaya sa mga distress OFWs, mga takas o yung mga hurub, pag nabigyan na kayo ng pagkakataon na makauwi at nasa loob na kayo ng airport, naku, lalo na kung takas ka na, hurub ka pa, tapos magkamali ka pa. Naku, so dapat focus po tayo. Lahat naman tayo gusto umuwi sa Pinas, pero dapat safe, maayos, di ba? Para walang argabyado. Okay? Sige, siguro. Hindi naman natin masisi din yung, ito si ate, hindi rin masisi. Siguro, talagang, siguro puyat, pagod, hindi na rin niya naisip yun. maging alerto po kayo mga kababayan. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon na may ticket at visa na kayo pauwi sa Pilipinas. Buti na lang talaga at andyan si Kaagapay Kabong Concha na laging umaagapay sa inyo. Gagawin lahat, matugunan lang ang panawagan ninyo. Ako nang bahala, tatawagan ko ang MWO bukas. Kaya yung iba na, dapat sa mga Pilipino kayo nagkausap, ang dami yung kasabay na Pilipino umuwi ng Pilipinas. Diyos ko naman kayo. Sa mga ibang nanonood ngayon, presence of mind. Kaya magsilbing aral po ito sa atin. Itong naging karanasan ng ilan nating mga kababayan para di po tayo magkaproblema sa loob ng airport. Tingnan po natin ng mabuti ang ating boarding pass at magtanong po tayo. Ugaliin maging alerto at mapagmasid. Actually, madali lang naman makita. Katulad yan, yung nakita nyo sa screen ngayon, ganyan na ganyan din po yun. Okay, may number. So make sure paulit-ulit nyo tingnan yung number at saka yung nasa harapan nyo, yung gate. Okay, may mga tao din yun sa gate, yung mga personnel yon. Tapos bago, di ba, may mga upuan kayo dyan. So tingnan nyo, okay? Huwag mahiyang magtanong. Para maging maayos at matiwasay ang pag-uwi natin sa Pilipinas. Iwasan po ninyo yung sobrang excitement. Dapat focus po. Hindi po dahilan yung bugbong masakit ang katawan. So tama eh. So yun lang. I hope magiging more lesson po natin sa mga kapwa nating OFW na wag na mangyari po sa inyo to. So gumagawa po ako ng mga content regarding dito, gumagawa ako ng reaction para awareness na rin po sa mga kapwa ko ring OFW. Lalo na kung hindi naman talaga sila sanay sa social media o yung mga ganitong bagay. So sa ngayon pa lang, malaking tulong po. So salamat Sir Kabong na tumutulong po sa ating mga kapwa OFW. And salamat din kay Bisan Yuno Vlog sa mga ganitong content. Okay? Kung napanood nyo to at tuloy-tuloy po yung supportan nyo sa akin, maraming salamat po and subscribe nyo rin po yung YouTube channel para po tuloy-tuloy po yung ligaya natin bilang isang OFW. Okay? So, God bless and bye.